Magandang araw mga takapakinig. Ako si Ate LJ at welcome ulit sa Pahina, a high school love story. Kung nakinig kayo sa part 1 simula ng Pahina, alam niyo na kung paano nagsimula ang kwento ni Mary at Joseph. Isang simpleng pagkikita, isang ngiti at isang payong na naging dahilan ng bagong pahina sa buhay nila. Ngayon, sa part 2, tutunghayan natin ng linyang unti-unti naging alaala yung mga salitang minsan sinulat pero kalaunan mas nasaktan kapag binasa mo ulit. Lumipas ang mga linggo, mas naging malapit sina Mary at Joseph. Kung dati, si Mary tahimik sa likod ng klase, ngayon, siya na ang unang pinagtatawanan ni Joseph sa tuwing may joke. Oh, Miss Writer, may tula ka na naman dyan. Pahingi naman ng iso. Haha, hindi pa tapos, pero promise kapag natapos ko to, ikaw una makakabasa. Abo, special treatment pala yun. Baka may nabo ko sa tula mo yun. At sa bawat araw, mas lumalim ang koneksyon nila. Naging mas madalas na silang magkasama sa kantin, library, minsan sa covered court habang nag-aantay ng uwian. At unti-unti naging mas totoo ang mga ngiti, dati ay pilit lang. Pero gaya ng lahat ng kwento, may mga pagkakataong nagsimula ring magbago ang ritmo. Isang araw, may napansin si Mary. Madalas nang hindi nakikipag-usap si Joseph. Madalas siyang nasa labas, nakasamang ibang kaibigan, at minsan may isang bagong kaklase, si Angela. Hindi ko alam kung ako lang ba to, pero parang lumalayo na siya. Hindi na siya yung Joseph na lagi kong kasama. At yung mga tula ko, hindi ko na alam kung para pa rin sa kanya. Hindi naman nagbago si Joseph. Masaya pa rin siya. Pero para kay Mary, iba na ang timpla ng bawat araw. Yung mga linyang dati ay puno ng saya, ngayon ay nagiging mga linya ng pangungulila. Isang hapon, habang nasa library sila, tahimik lang si Mary. Nagsusulat habang si Joseph nagdodrawing. Uy, parang seryoso ka. Ano sinusulat mo? Wala, tula lang ulit. Pwede ko pong mabasa? Hindi pa tapos, hindi ko pa kayang ipabasa. Okay, sige. Pero kapag tapos na, gusto ko, unang makabasa ka, promise mo yan. Hindi alam ni Joseph ang tula na sinusulat ni Mary ay pinamagatang mga linyang naging alaala. At doon niya ay binuhos lahat ng nararamdaman niya. Ang pangulila, ang takot, at yung unti-unting pagkawala ng dati nilang tayo na, hindi naman naging tayo. May mga salitang sinulat ko noon pero ngayon ayoko nang basahin. Kasi bawat linya naging alaala ng mga sandaling ikaw pang dahilan kung bakit ako ngumingiti. Pagkatapos ng araw na yon, unti-unti nang dumadalang ang kanilang pag-uusap. Wala nang sabay mag-lunch, wala nang tawanan sa hallway, at wala na ring Miss Writer na tawag mula kay Joseph. Pero kahit ganon, si Mary patuloy pa rin nagsusulat. Siguro ganito talaga. May mga taong dumarating para bigyan tayo ng inspirasyon. Hindi para manatili, kundi para ituro kung paano magmahal ng totoo. At sa pagtatapos ng school year, nagkita ulit sila sa huling araw ng klase. Tahimik lang si Mary habang nag-aayos ng gamit. Lumapit si Joseph. May ngiti pa rin sa labi. Hey, Miss Writer, thank you ha. Ang dami kong natutunan dahil sa'yo. Sana patuloy ko pa rin magsulat. Salamat din. At sana matupad mo yung pangarap mo maging architect.
Minsan, yung mga linya na akala natin ay umpisa ng kwento, iyon pala ang maging alaala ng isang kabanata na hindi natin malilimutan. At kahit hindi sila nagtapos ng magkasama, ang kwento nila mananatiling nakaukit sa bawat pahinang isinulat ni Mary. Ito ang part 2, mga linyang naging alaala. Sa susunod na episode, alamin natin kapag dumating ang panahon ng pagbabago, may puwang pa rin kaya sa puso ni Mary ang pangalan ni Joseph. Ako si Ate LJ at tandaan nyo, minsan ang mga linyang sinulat mo noon kapag binasa mo ulit sa inaharap, naging paalaala kung paano ka minsan umibig.